Ito ang pagpapatunay na tuloy-tuloy talaga ang case build-up ng Office of the Ombudsman sa mga pwedeng makasuhan at kinakasuhan na mga politiko na sangkot sa graft and corruption o kahit hindi politiko dahil nga ho sa mga ebidensya na nakakalap nila. Pakinggan natin si Ombudsman Boying Rimulya. Yes, of course, we have to take it one by one because it's not very easy to build up cases. Example sa inyo, no? The family cases, it was 6 months before we were able to really build a good case sa family. It's not easy. This job is very meticulous and we have to just be deliberate about everything we write, say, or do. You know, so Parang mali of to. course, in the news also was the investigation is the investigation we are conducting on obstruction of justice that happened in the Senate. And in that light, sumagot na po si former Senate President Alan Peter Cayetano. Si Mr. Aplaska asked for an extension, so we granted him an extension to file his counter affidavit. But surprisingly, one person has chosen to ignore the Ombudsman's order. That's Senator Robin Padilla. Maybe he will just adopt the arguments of his of the persons who are charged with it. That's the best he can do. Yeah, so far, things are moving smoothly, and we're here every day. Alam niyo naman, you can sense it naman when action is going on here. And we're here every day to make decisions about the cases we have to file and the decisions we have to make regarding different intricacies of different cases. Yeah. So maliwanag, iba-iba, parang mali. At obstruction of justice at yung issue sa flood control controversy at iba pa. So iba-iba nga po yung kino-confirm ni Ombudsman Rimulya na under evaluation lahat ng mga ebidensya bago nila i-file ang kaso. Yung issue sa Parmali, para baka naligligaw kayo, ano ba yon? Yan po yung di umano ay overpriced dun sa COVID, yung pagharap sa COVID problem noong nakaraang administration na maraming sinasangkot yan. Maraming sinasabit yan na malalapit sa Office of the President ng panahon yon. Dahil kung di ako nagkakamali, ang sabi doon ni Gordon, dating Senator Gordon, dating chairman ng Blue Ribbon Committee, 47 billion overpriced yun. 47 billion. Yan ang sabi ni Gordon. Kaya noong mga panahon yung kay Magunita, galit na galit si dating Pangulong Duterte kay Gordon. Talagang pinipersonal siya kung ano-ano. Okay? Yun yung Parmali, tatawag. Ito namang obstruction of justice ay yung drama series nga na nagkaroon ng putukan doon sa Senado. At yun ang isa pa doon, yung pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Sumiti na daw po ng sinumpaang salaysay si Senador Cayetano. Si Robin Padilla yata, hindi ko alam kung nagsumiti na. At si dating General Aplaska na USAA, Office of Sergeant at Arms Chief, na yun na nagpaputok. Okay? So, hindi pa pala tapos yan. Nag-imbestiga dyan ang NBI at Department of Justice. Then yung kanilang recommendation na karating sa Office of the Ombudsman. Sila po yung magdidesisyon dyan. Okay? Ang sinasabi ni Ombudsman Rimulya sa mga susunod na buwan, araw, abangan ang pagpapile ng mga kaso. Lalo na sa Parmali kasi medyo mabigat po yung overprice ng COVID. Face shield na yun, face mask, di ba? Yun po yung mga issue yun. Grabe. At kailangan man talaga makasuhan ang dapat makasuhan dyan. So sa dami, alam mo naman yung Office of the Ombudsman, nag-iimbestiga ng local issue, yung mga kaso ng mga governor, mayor, local official, at yung mga nagpapail pa ng mga kaso sa mga opisyalis dati at ngayon ng mga government-owned control corporation
Tapos flood control, ayan nga ho, pati yung obstruction of justice, sa kanila rin pala babagsak yan. So tingnan natin, hindi man mabilis pero dahan-dahan ay naipapailang kaso. At napatunayan ng NBI, ng ombudsman yan, ang dami nilang naipakulong. Diba? Kung isa-isahin natin, ang dami nilang naipakulong na mga kontraktor, engineer, senador, at dating opisyal tungkol sa plunder cases. Kasi gano'n ang ginagawa nila. Bago i-file, sinasalang mabuti ang ebidensya. Case build up. At ang final recommendation at approval ay nasa office ng ombudsman. Then, bago i-file yung mga kaso. At yan ang mangyayari. Abangan ninyo. Dati ko na naman sinabi yan eh. Hindi sila tumitigil. Hindi lang ho ganong kabilis dahil talagang maraming dokumento. Ang balita ko nga ay talagang tambak sa kanilang mga opisina, mga dokumento, ebidensya ng iba't ibang kasong inireklamo. Ayun. Yun ang hindi pa nga natin alam kung ano mangyari dahil doon sa reklamo naman ng Maleta Boys, di ba? 6 na mga Maleta Boys ang nagsumiti ng kanilang sinumpang salaysay. Under evaluation yun. Kung sino ang kailang inaakusahan tungkol sa mga pwedeng makasuhan. Ang isa sa mga nabanggit dyan ang kailang inaakusahan si dating Speaker Martin Romualdez. O edi sige, pag may ebidensya, bakit hindi kasuhan? At mukhang makakasuhan talaga si Romualdez, hindi makakalusot. Kasi nga meron akong sinumpang salaysay yung Maleta Boys at mukhang tinitingnan ngayon ng ombudsman kung gaano kalakas yung kanilang ebidensya at paratang laban sa dating speaker. At pag nakumbinsi ng Maleta Boys na meron silang ganyang ebidensya against former speaker, kahit pa yan ay dating kasamahan ni Ombudsman Remulla sa Kongreso at pinsambuo ng ating Pangulo, hindi ho yan magiging dahilan. Tutuluyan yan, maniwala kayo. Ibang klase itong kabitenyong ombudsman. Kung si Marcoleta nga, ma-influensyang tao, senador, tinuluyan yung pa kayang iba. Ayun ho. So, maging mapagmasid lang tayo at mapagbantay. Tayo naman ay lagi nagbabalita at nagbibigay ng opinion base sa mga kaganapan, base sa nangyari, at base sa mga pwedeng mangyari. At nangyayari naman yan. Please like, share, subscribe, and follow. Huwag po kayong mag-atubili. I-share po ninyo ang mga video ito sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino sa buong mundo para malaman nila kaganapan. Hindi puro negative. May positibo, may pag-iimbestiga, may pananagutan sa batas ang kahit sino na posibleng umaabuso.